dire-diretso na ang bangon at trabaho na agad-agad. Iaarangkada na namin ang mga balitang kailangan mo. Ibibigay na namin ang mga impormasyong pinaka-latest, pinakabago, pinag-uusapan, trending, viral. Arangkada Balita live sa DWIZ Metro at Mega Manila, DWIZ News FM regional stations. Naka-live din sa lahat ng DWIZ Digital News account, Facebook, YouTube at DWIZ News website. At panoorin din ang live nationwide sa Aliw 23 Free TV. Arangkada Balita. Arangkada na sina Drew Nasino at si Ate Juday, Judith Estrada Larino. Gising ang morning mo sa Arangkada Balita. Sa oras na 3 sandali makalipas na po ang alas 5 na ng morning, buong araw na ito ng Lunes, Mayo 6, 2024. Alamin na po natin, silipin na po natin ang mga umaarangkadang ulo ng mga balita. Arangkada Balita. Paggamit ng renewable energy upang maibsan ang global boiling, muling iminungkahi ng isang mambabatas. Arangkada Balita. Sa gitna naman ng pagtaas ng demand sa kuryente, paggamit ng solar panels, nirekomenda ng Department of Energy. Arangkada Balita. Ilang ng mga kaso ng tigdas at rebelya sa bansa umakyat sa halos 40%. Arangkada Balita. Balita sa ibayong dagat, child population sa Japan bumulusok pa ngayong taon. Arangkada Balita. Sports, dating NBA player, dati pong Lakers Lakers player na si Darius Morris, pumanaw na. Arangkada Balita. Teen actress, ay sa balitang showbiz yan ha, teen actress at vlogger Krizata hindi rin nagpakabog. Nako, sikat na naman to, trending na naman to sa Asaka makeup trend. Arangkada Balita. Sa balitang viral, kung aabutin po, matinding init ng panahon, dinaan ng netizens sa joke at meme. Drew Nasino at si Ate Juday. Arangkada Balita. Sa oras na 5 sandali makalipas na alas 5 na ng morning, good morning, magandang morning sa lahat ng mga nakatutok sa kanilang pong mga talapitan. Dito pa rin po sa impilang may totong lakas, DWIC 882 at Aliw Channel 23. Kami po ang inyong makakasama hanggang alas 6 po tayo ng morning. Good morning! Ako po ang inyong lingkod, Judith Estrada Larino. At Drew Nasino. Arangkada Balita. Sa detalye nga ng mga balita ay sinusulong ni Senate President Pro Tempore Loren Legarda ang pagpapalawak sa paggamit ng renewable energy sa halip na fossil fuels upang maibsan ang global boiling o matinding init na nararanasan sa iba't ibang bahagi ng mundo kabilang ang Pilipinas. Sa panayam ng DWIC, binigyang din ni Senador Legarda na ang mga industrialized nations sa mga maunlad na bansa ang sanhi ng pagkakaroon nga po ng global warming. Bagaman gumagawa na ng hakbang ang mga malalaking bansa na sangkot sa pagkakaroon ng greenhouse gas emission, iginit ng mababatas na mahalaga ang malawakang pagkilos o pagtutulungan ang lahat ng bansa upang maibsan nga ang epekto ng climate change. Yung global warming na tinatawag ay dulot na rin sa sobrang paggamit ng fossil fuel. Ano ba yung fossil fuel? Ito yung gasolina, petrolyo, at kung kailan lang naman ang mundo ay nag-transition o nag-shift sa tinatawag renewable energy sources. Nandyan ang tubig o hydro, nandyan ang init ng araw, ang solar, nandyan ang hangin, ang wind, pero kailan ba ito natuklasan o kailan ba ang teknolohiya naging affordable ay kung kailan lang po. Kaya maliban dyan, meron mga natural solutions o tawag natin nature-based solutions to all of this. Yan po ang tinig ni Senate President Pro Tempore Loren Legarda sa panayam ng DWIC.
Arrancada Balita. Samantala, ang latest mula sa Filipino Mirror, dapat nang magdeklara ng National State of Calamity ang pamahalaan upang maibsan ang masamang epekto ng El Nino phenomenon. Bigyan din ni Senador Francis Tolentino na ang National Declaration ng State of Calamity ay isang prerequisite para sa pagpapatupad ng price freeze, hindi lamang localized declaration. Sa mga pagtaya na magpapatuloy ang El Nino hanggang sa katapusan ng Mayo, hiniling ni Senador Tolentino sa DTI na kaagad magpatupad ng price freeze upang maprotektahan ang mga consumer mula sa tumataas na presyo ng mga bilihin. Samantala, kinumpirma naman ng Senador na ang 3 empleyado ng municipal government ng Pili, Camarines Sur ay namatay dahil sa heat stroke. Arrancada Balita. Ibinunyag ni dating Agriculture Secretary Leonardo Montemayor na kulang ang iniuulat ng Department of Agriculture na kabuang halaga ng pinsalang dulot ng El Nino phenomenon sa agri-sector. Ayon sa dating kalihim, sa produksyon pa lamang ng asukal sa Negros Occidental ay tinatayang 30% na ang ibinaba o ibababa nito. Bigyang diin ng dating kalihim na nasabing lalawigan ang nagsusupply ng 60 hanggang 65% ng kabuang sugar production, yung kinukonsumo po ng buong bansa. Dahil dito, igniit ng chairman ng Federation of Free Farmers Cooperative na hindi pa kasama sa napaulat na halos, o hindi pa kasama rito, ang halos 6 na bilyong pinsala ng El Nino sa mga tubuhan. Arrancada Balita. Ipinagbawal naman ng DENR, Department of Environment and Natural Resources, sa mga golf courses o sa Metro Manila at kalapit na lugar na gumamit ng piped water mula Maynilad at Manila Water. Ito sa gitna naman ng patuloy na pagsadsad nga ng level ng tubig sa Angat Dam. Ayon kay Environment Undersecretary Carlos David, kanilang inatasan ang mga operator ng mga golf course na siguruhin ang paggamit ng recycled water sa halip na kumuha ito sa mga tubo ng 2 water concessionaires. Batay sa datos naman ng NWRB, National Water Resources Board, 10 golf courses ang nagsasagawa ng operasyon sa Metro Manila at kumukonsumo ang mga ito ng 700 cubic meters at 1,400 cubic meters ng tubig kada buwan. Arrancada Balita. Nag-abiso naman ng DepEd na hanggat maaari ay gawing indoor sa loob na lamang po yung sa loob ng mga pasilidad na lamang yung mga isasagawang moving up at graduation ceremony sa gitna nga po ng tumitinding init ng panahon. Ayon kay DepEd spokesman Attorney Michael Poa, kung walang indoor venue na magagamit o covered court, gawin na lamang ang mga seremonya sa mga oras na hindi matindi ang sikat ng araw. I-reschedule po ninyo. Kapag nito hindi nabigay ng oras ng mga seremonya ang gagawaran dahil iba-iba ang sitwasyon ng mga paaralan sa bansa. Samantala nagpaalala naman si Poa na bawal maningil ang mga paaralan para sa graduation at moving up ceremony. Arrancada Balita. Tuloy-tuloy tayo sa ating mga balita sa oras na alas 5:11 ng umaga. Uy, para ito sa celebration ng Mother's Day. Ayan, this Sunday, kasado na po ang itinuturing na most magical Mother's Day celebration sa May 12. Ayan, hatid po ng nag-iisang world-class theme park sa bansa, inilatag na ng Enchanted Kingdom. Ang alitoy enchanting activities, exclusive offers at freebies na suwak para sa lahat ng Queen Mothers at buong pamilya. Kabilang po sa mga aktibidad na ito ang Enchanting Mother's Day Concert ng mag-inang Pinky at Karel Marquez. Alas 6 po yan ng gabi dyan sa Spaceport Grounds. Kasama ang Women of Song at Music Making Company para awitan ang mga ilaw ng tahanan. Binigyan din ni Dr. Cynthia Mamon, ang Chief Operating Officer ng Enchanted Kingdom, na kinikilala nila at sinasuluduhan ang mga ina na nagpaparanas ng magical lives sa lahat sa pamamagitan ng kanilang unconditional love,
love, care at support sa kanilang pamilya. Kaya naman nais nilang ipa-experience ang more enchanting Mother's Day celebration. Mag-avail na po ng Magical Mother's Day promo ng Enchanted Kingdom na ilaw ng tahanan. Katuwang po ang Firefly Electronic and Lighting Corporation sa halagang 1,200 pesos lamang yan ha. Para po sa isang regular day pass at slot sa Mother's Day concert sa May 12 nga dyan sa Enchanted Kingdom. Kabilang din sa exclusive EK online store promo ang isang Firefly 200 peso e-gift card at pagkakataong manalo ng smart Wi-Fi portable air conditioner kapag na-activate ang inyong Felco Store account at subscription sa kanilang mailing list. Kaya ano pa akong inihintay nating lahat? Aba, i-check na po ang website at Facebook page ng Enchanted Kingdom para sa iba pang impormasyon sa nasabing event. Arangkada Balita. Sa oras na 13 sandali makalipas sa alas 5 na ng morning, nakataktang buksan ang ilang solar power plant project sa bansa bilang tugon sa tumataas na demand sa kuryente ngayon pong tumitindi ang init. Sa datos ng Department of Energy, 22% ng enerhiya ng Pilipinas ay mula sa renewable energy source at 1.6% lamang ay mula sa solar noong 2022. Ayon kay Jose Rafael Mendoza, ang Pangulo ng Philippine Solar and Storage Energy Alliance, bumaba na ng 80% ang presyo ng mga solar panel at marami na rin ang nag-i-install nito sa local market. Dahil dito, inirekomenda ni Energy Undersecretary Felix William Wimpy Fuentebella sa publiko ang pagkakabit ng solar panel sa mga bubong sa halip na magtayo ng mga bagong planta. Bukod anya, sa mas tipid ito, isa pang pakinabang ng solar ang net metering scheme ng Energy Regulatory Commission kung saan pwedeng ibenta sa distribution facilities ang kuryenteng nalikha ng solar sa mahigit 100 kilowatts na siya namang ibabawas sa bill ng mga may-ari nito. Arangkada Balita. Hinimok ng Department of Energy at Energy Regulatory Commission ang mga electricity distribution utilities na gamitin ang anti-bill shock lending program ng Land Bank of the Philippines. Kasunod naman ito ng direktiba ni Pangulong Marcos na tiyaking hindi magiging dagok para sa mga Pilipinong inaasahang pagtaas ng singil sa kuryente ngayong tumitindi ang init ng panahon. Sa tulong naman ng nasabing programa ay uutay-utayin daw ng hanggang 9 na buwan ang dagdag singil sa kuryente sa halip na isang bagsakang matatanggap ng mga consumer. Nangako naman itong si Land Bank President at CEO Lynette Ortiz na patuloy silang makikipag-ugnayan sa iba pang sektor upang maitaguyod ang kapakanan hindi lamang ng mga consumer kundi maging bahagi ng energy sector. Arangkada Balita. Samantala, tanggap po tayo ng ilang pag-uulat buhat sa labas ng himpilan. Ngayon po natin si Patrol 11, pagkakaroon ng mga fire hose cabinets sa mga komunidad kontra sunog isinusulong ng isang kongresista. Idetalye mo, Tina Nolasco. Nais ni Quezon City 5th District Representative PM Vargas na magkaroon ng fire hose cabinets at 150-meter interval sa mga komunidad sa bansa, lalo na sa mga matataong komunidad upang maagapan ang anumang sunog. Ito ang mungkahi ng mambabatas kasabay ng katatapos lamang na pagdiriwang ng International Firefighters Day na layong kilalanin ang sakripisyo at dedikasyon ng mga bumbero sa mundo. Ayon kay Vargas, ito ay upang mapaigting ang paglaban sa sunog ng mga komunidad at mapalakas ang kakayahan ng mga bumbero. Tiwala ang kongresista na sa pamagitan ng paglalagay ng mga fire hose, agarang makatutugon sa panahon ng emergency, lalo na sa mga lugar na maraming tao at makikitid ang mga eskinita kung saan hirap na makadaan ang mga fire truck. Ito si Patrol 11. Tina Nolasco para sa impilang may todong lakas DWIZ, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Arangkada Balita. Sa iba pang balitang hatid ng ating DWIZ Patrols,
Pangulong Marcos, gusto raw matikman ang... Oh! Hala! Oo, sama naman kami dyan. Gusto raw matikman ang viral na Diwata Paris Overload. Alam, bigla tuloy ako nagutom. Alamin po natin ang mga detalye sa ulat na ito ni Patrol 13, Gilbert Perez. Aminado si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na gusto niya raw na matikman ang mga viral na parisan na tinatangkilik at dinudumog ng publiko sa Metro Manila. Sa kanyang lingguhang vlog, bagamat hindi tiyak kung aling parisan ang tinutukoy ni PBBM, ipinakita naman dito ang iba't ibang larawan ng mga Paris stalls. Kasama na dito yung sikat na Diwata Paris Overload na kilala sa online community. Ang Paris ay isang klasikong lutong Pinoy na karaniwang kasama ang garlic fried rice sa paghahain nito. Ang Diwata Paris Overload naman ay matatagpuan sa lungsod ng Pasay at kilala sa mahabang pila daw ng mga customer, pati na rin dinadalaw daw ito ng mga vlogger at personalidad. Maliban dito, binanggit din ng Pangulo sa kanyang vlog ang kahalagahan ng mga pagkaing Pilipino at kagandahan ng culinary culture ng bansa. Tunay anyang may pagmamalaki ang mga parisan kahit hinimok niya ang publiko na suportahan at tangkilikin ang lokal na pagkain o produkto. Patrol 13, Gilbert Perez ng babalita ng tama, naglilingkod ng tama. Kapag may bagong balita, naka-on air, agad-agad, DWIZ Patrol Report. Very good news yan sa mga kumakain po ng Paris. Mukhang magbabranch out, talagang dadami ang mga branches. Oo. Masarap ba kaya? Diwata, overload Talagang kitang-kita na masarap naman. Di ba? Sa bagay, kung hindi naman masarap, ba't pinipilahan? Oo, tama Ng naman. sangkatutak. Alam mo naman ang Pilipino, ang talagang binabalik-balikan yan, yung lasa. Naman! Yung lasa at syempre, yung abot kayang halaga. Yan. Yan po ang binabalik-balikan ng mga Pilipino. At maigi siguro kung magbenta na rin ng franchise si Diwata. Diwata. Bongga ni Diba? Diwata. So, franchise, tapos Magkano magkakaroon kaya ng ang mga franchise niyan kung sakali? Oo, di ba? Abangan natin kung ano magiging susunod na kabanata. Samantala, sa iba pa rin pag-uulat, tanggap naman ho tayo ng report mula sa ating Metro Patrol. Wala kay Aligbet Samson dyan sa Kamanava, Aligbet. Control the volume of the Bet! Sa ibang bansa ba si Aligbet? Bet Samson! Selected your Mama Bet? Okay, sige. Babalikan natin sige, balikan natin Aling Bet si- Samson. Parang nasa ibang bansa si Aling Bet. Mukhang kasama ata ito sa bumiyahe ng mga reporter. Well, anyway, sa pagpapatuloy pa rin po ng ilang pa mga balita, arangkada na bukas as usual, tuwing Martes po yan, ang panibagong rollback sa presyo ng mga produktong petrolyo. Ayon sa mga kumpanya ng langis, 90 sentimos hanggang piso at 10 sentimos ang ibababa ng presyo ng kada litro ng diesel at kerosene o gaas, habang 70 hanggang 90 sentimos sa kada litro ng gasolina. Kasunod na rin ito ng pagbaba ng presyo ng langis sa international market. Arangkada Balita. Okay na si Mama Beth Samson. Balikan po natin ang latest mula dyan sa Kamanava area. Mama Beth, good morning. Good morning. Aling Bet! Teka lang ha. Pihit ka ng konti, pihit ng Exercise konti. ang bahagya. Ayan. Mama Beth. Yun. Yun, ayos na. Pasok. Kinilala ng Navotas City sa kapistahan ng Diocesan Shrine and Parish of San Jose de Navotas ang San Jose bilang patron at tagapagligtas ng lungsod. Nilagdaan naman ni Mayor John Ray Chanco at ng City Council ang City Ordinance number 2024-05 na nagdedeklara sa unang linggo ng Mayo bilang pistang bayan ng Navotas at ang imahe ng San Jose Glorioso bilang Cultural Heritage Treasure sa City Ordinance number 2024-04. Anit Chanco, ang Navoteños ay deboto ng San Jose kahit noong ang lungsod ay dating bisita ng Tondo, mahigit 400 taon nang nakakaraan. Ang Diocese of Manila ay tinatag na ngayon ay San Jose de Navotas noong July 1, 1959. Taong 2021, idineklara ni Roman Catholic Bishop of Caloocan, Most Reverend Pablo Virilles David, ang San Jose de Navotas bilang diocesan shrine. Kinilala din ng National Historical Commission ng San Jose Parish Church na pinakamatandang simbahan ng lungsod na simbahan ng Navotas.
Sinundan naman ito ng banal na misa na dinaluhan naman ni Congressman Toby Chanco kasama ang asawang si Ma'am Michelle. Sinamahan din ng mambabata si Bishop David sa mga plano para sa San Jose Perpetual Adoration Chapel at ang San Jose Glorioso Statue sa church patio. Ako si Metro Patrol Beth Samson para sa Himpirang Metodong Lakas, DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Arangkada Balita. Alright, maraming salamat si Aling Beth Samson. Dako naman tayo sa isang pag-uulat buhat sa probinsya. Ihatid niya ni Manong Ronald Idol Cabset Domingo. Ang 72nd Junior Scout at 26th Senior Scout Provincial Jamboree na may temang Harmony in Nature, Cultivating Sustainable Futures ay dinaluhan ng mahigit sa 3,500 na mga kalakok na sinabibilangan ng mga mag-aaral sa elementarya at sekundarya mula sa iba't ibang mga pampubliko at pribadong paaralan sa probinsya ng Cagayan. Sa likod ng tagumpay ng aktibidad na ito, nagtutulong-tulong ang iba't ibang mga sangay tulad ng LGU Alakapan na pinangunahan ni Mayor Harry Florida, DepEd, Provincial Health Office, BFP at iba pa. Sa usaping pangseguridad, naatasan ang PNP Alakapan sa panguna ni Police Major Crismar Angelo P. Casilana kasama ang mga kapulisan mula sa mga kalapit na mga bayan, gayon din ang 1st Maneuver Force Platoon at 3rd Maneuver Platoon ng 2nd Cagayan Provincial Mobile Force Company. Kaagapay din ng kapulisan ang mga barangay tanod mula sa iba't ibang barangay ng Alakapan at ang Alpha Company 17IB, 5IB Philippine Army. Ito ang ikalawang pagkakataon na naidaos ang Provincial Jamboree sa bayan ng Alakapan. Disiplina at kooperasyon mula sa mga delegado at pagtutulungan ng iba't ibang sangay sa bayan ng Alakapan ang siyang naging susi kung kaya't nakamit ang tagumpay na aktibidad na ito. Ito ang Ronda Patrol, Ronald Idol Domingo, nag-uulat para sa Himpilang May Tudong Lakas, DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Arangkada Balita. Sa iba pang balita, nakapagtala ang Department of Health ng mahigit 2,000 kaso ng tigdas at rebelya sa buong bansa. Batay sa pinahuling datos ng DOH, naitala ang 2,254 cases nitong nakalipas na April 27, mas mataas ang 39% kumpara sa 1,627 cases na naitala noon namang April 6. Samantala, iniulat ng kagawaran na mahigit 1 milyong bata na sa Bangsamoro Autonomous Region in Masla, Mindanao o BARM ang kanilang nabakunahan kontra tigdas mula 1 ng Mayo. Matatandaan kinasa ang vaccination drive matapos magdeklara ng measles outbreak sa nasabing rehiyon. Patuloy naman ang panawagan ng DOH sa mga magulang na babakunahan ng kanilang mga anak dahil walang gamot sa virus sa may dala ng tigdas kaya't bakuna lamang ang magsisilbing proteksyon laban dito. Arangkada Balita. Babalik po ang Arangkada Balita makalipas lamang ang ilang mga paalala. Tristan Gulay naghahanap ng pares, 5:26 na. Arangkada Balita. Lambag na po ng Arangkada Balita sa oras na alas 5:32 na ng morning sa pagpapatuloy pa rin po ng ilang pa mga balita. Isang patunay na mataas ang kumpiyansa ng mga namumuhunan sa Pilipinas at liderato ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pagpasok umano ng 1.7 trillion peso investment sa bansa noong 2023. Ito ang inihayag ni House Deputy Majority Leaders Jude Asidre, Assistant Majority Leaders Amparo Maria Zamora, Micaela Swansing at Faustino Ino D. Ayon kay Zamora, ang 1.7 trillion peso investment sa Pilipinas na inaprubahan ng isang taon ang tila tugon sa mga kritiko ng mga biyahe sa ibang bansa ng Pangulo. Sinang-ayunan din ito ni Swansing na nagsabing ang Pilipinas ay isa ngayong economic superstar sa international community at nakita naman kung gaano karespetado ang bansa. Maging si PBBM nang bumiyahe ito sa US, Japan at World Economic Forum sa Davos, Switzerland. Para naman kay Asidre, mas maraming naniniwala at nagtitiwala kay Pangulong Marcos hindi lamang sa Pilipinas kundi maging sa international community kaya't
kanilang ikinalulugod na nagbubunga na ang mga biyahe ni PBBM. Samantala, inihayag ni D na ang halaga ng investment na inapruba ng 2023 ay patunay na ang Pilipinas ay bukas para sa pagnenegosyo. Arangkada Balita. Alright, tayo po ay pinalad sa oras po na ito sapagkat nasa kabilang linya po natin para po magbigay po ng update din at kung ano na nga ho ba ang sitwasyon sa kanila pong lalawigan. Dulot nga po nitong El Nino phenomenon, yung pinsalang dulot ng El Nino phenomenon. Nasa kabilang linya na po natin si Governor Rodolfo Albano III, Governor Rodito Albano ng Isabela. Gov, maganda at mainit na umaga na ibagabigat. Gov, welcome muli sa DWIC LU23. Drew Nasino po at Judith Estrada Larino, Gov. Yes, Drew, Judith, maganda at mainit na umaga sa inyo lahat dito at saka sa lahat na tagapakinig. Opo, Good Gov. morning po. Good morning. At, Yes, good morning. Good morning. Salamat po sa inyo pong pagpapaunlak at kumusta na ho dyan sa inyo pong probinsya? Mukhang antindi ho ng init din ho sa inyo, Gov. Oo, sa lahat naman eh. Dati nag-register itong Cagayan Valley ng pinakamainit sa Guinness Record sa buong mundo. Oo. Opo. So, yun, naghihintay lang yung mga tao na mag-ulan-ulan para makatanim sila. Umulan. So, so kung walang ulan, hindi sila siyempre makakatanim. Opo. At kailangan mga 1 linggong ulan yan. Dapat, Mga 3 araw para basahin lupa. Opo. Ano nga kasi 5:30 parang ang init na eh. Kaya nga eh. Tama. Actually, dito nga rin. Gabi nga, Gov, ang init eh. Gabi ang init, di ba? Grabe. Kulang na lang maghubot-hubad ka habang natutulog eh. At saka ano pa, yung sa Cagayan River, nakikita ko rin sa may tuktok ng, kasi yung bahay ko nasa tuktok ng buntok eh. Nakikita ko, as natutuyo na eh. Oh, talaga? Naku. Yes, nakaka-nervyos. Pero yung ginawa naman namin dito, yung pag-mitigate namin nung ganyang klase, yung para sa El Nino, inumpisa na rin namin yung mga lumang creeks na nagbara, yung mga ganyan, niluluwagan na namin ngayon. At tinitignan namin kung paano. Tapos, namin na sana magbalik yung mga streams sa Buhayin, may spring o mabuhay yung mga tubig nila. Opo. Kaya lang ito talaga tagtuyot na tagtuyot. Ang tindi talaga, Gov, no? Oo. Drew, Opo. Judith, Pero kayo ho ba, Gov? Sorry for interrupting po, Gov. Magde-declare ho kayo nakatakda ho kayo mag-declare ng state of calamity, Gov? Oo, tinitignan muna namin ngayon, kasi tinitignan namin na hindi naman basta-basta pwede mag-declare or mag-declare kagad ng state of calamity. Siyempre, pinag-aaralan muna namin dito para baka sakali naman at may awa ang Diyos na sana medyo umulan-ulan naman. Nako. Ang Oo, tindi. sobrang init. Pero, Gov, kayo, nung naibigay na ayuda po ng provincial government sa ating pong mga magsasakang taga Wala pa Isabela kami po. binibigay actually kasi hindi pa nga sila magtatanim eh. Tapos maganda naman yung harvest, maganda yung presyo ng palay at maganda naman yung presyo ng ng mais. Actually gumanda yung yung harvest ngayon. Para nagkaroon ng bumper harvest tapos dahil nga sa nakabuti rin yung malakas na araw at madali na tuyo Opo, ang ating mga mga palay at mais. pananim. Oo. So gumanda pa yung kanilang harvest. Yes. Kaya gumanda. lang, oo. Hindi naman kami naabutan actually ng El Nino. Ang effect ng El Nino ngayon sa amin, yung hindi kami makapagtanim. Ayun. Baka Ayun, late iba naman, ang oo. pagtatanim. Yung susunod na Yes. cropping Phase, season oo. ng apektado kasi. Yeah. Nakapag At saka- kasi anihan na ngayon actually eh. Yes, kagandahan. Tapos yung harvest, maganda yung harvest ng mga tao. At saka maganda rin yung presyo ng palay at mais sa amin. Ayun. At yun ang magandang balita rin na
ngayon nakatikim yung farmers ng magandang ani at magandang presyo. Kasi dati kung maganda yung ani mo, bagsak yung presyo. Ang nagawa naman namin, at saka dahil nga dito sa nangyari, yung NFA, yung National Food Authority, nag-start bumili sila ng palay na umabot ng 27 hanggang 28 Uy, mataas nga. Taas per yun. kilo. Per kilo. Mataas. Ayun, Tapos yung opo. mais din, mataas din yung pagbili ng traders natin. Kasi, maganda yung klase ng mais eh. Alam mo kasi sometimes, pag nagbibilad ka sa, nakita ko eh, pag nagbibilad ka sa kalye, pag maganto panahon, inaabutan ng ulan. So nagkakabatik-batik yung palay, nagkakabatik-batik yung mais. Pumapangit So, ang pero ngayon, since walang Walang ulan ulan. na nangyari, Oo. so yung pagpatuyo nila, ang bilis dahil sa init din. Oo, tas pantay. So maganda yung, Maganda yun. maganda yung, May maganda yung magandang dulot nila, din. pag-dry ng ating palay at saka ng ating mais. Opo. Pero, Gov, yun. sa Yun ang agri-sec... konsuelo di bobo natin. Opo. Hello? Oo, sa init. Oo nga. Gov, speaking of agri rin naman na yaman din lamang kayo po ay agricultural province, rice producing Yes. province at napakalawak po at ng lupain sa Isabela, second biggest province kasi ito, yung sektor ho ng agrikultura, gaano na ho ba kalaki ang epekto, halaga po ng pinsala ng El Nino sa sektor po ng inyo pong agrikultura? Kasi kami rin ho naguguluhan din po na magkaiba ho kasi ang datos ng DA tapos NDRRMC pagdating doon sa estimate nila yung halaga ng pinsala. Pero kayo ho, Gov, sa inyo pong estimate, gaano ho kalaki? Yaman din lamang kayo po ay rice producing province din po. Yeah, actually, walang pinsala, Drew. Ang pinsala mangyayari after. After. Kasi wala pang nagtatanim eh. Okay. Yun ang pinsala. Kung Kasi hindi nga makapagtanim, yan ang pinsala na mangyayari. Wala tayong tanim. Okay. Oh, so Wala tayong i-expect. Malilate yung ine-expect Opo, natin. oo. At sana naman, huwag mangyari yan. Di ba? naman. Kasi kung walang may tatanim ang tao, wala tutubo, doon tayo magkakaproblema. Ayun. So, paano na natin pala yung paghahandaan ko? Oo nga pala, yung Diba? preparation yan. Hindi tayo pwede maganda. Oh. Walang paghahanda mangyayari. Kaya ang mangyayari nito, yung mga stock natin ng palay, kailangan maganda yung datos na ma-inspect yung mga bodega rin na walang mag-courting, walang mangyaring courting o walang mangyaring kasi ang ganda ng harvest ngayon. Okay. Ang pinsala mangyayari after. After pa. So yan, after pa. malinaw yan, Gov. Oo, malinaw yan. Malinaw. Kasi ang dami Hopefully natin naman, palay wag ngayon naman na sana maapektuhan. Yun ang, kasi talagang tatagos sa sikmura ng bawat Pilipino pag bigas ang pinag-uusapan natin eh. Pag palay, Gov. Ito pa, maisundot ko lang, Gov. Dahil mainit din pong issue, ito pong rice tarification law, kayo ho ba pabor na amyendahan ito pong RTL dahil, repasuhin ito pong RTL? Ganyan ang mga hearing yan eh. Ngayong Monday, Tuesday at saka Wednesday. At si Congressman Mark Enverga, titignan nga yan. Nabigyan kami ng talking points tungkol dyan. Opo. At papadala ko ng yung mga team namin sa Isabela para mag-attend ng hearing sa Kongreso para tingnan namin kung ano talaga yung naging effect nitong rice tarification law. Kasi ngayon, ang pera ng rice tarification law, ang pera na kuha dyan, naipon, nalikom, umaabot ng 15 billion na eh. So tinitignan namin kasi nagkaroon ng 10 billion yung yung para naging quota pero sa ngayon lumagpas na rin 10 billion yung yung pera ng rice tarification law. So tingnan natin kung paano nagamit mabuti yung pera niya sa tax na yan, parang tobacco tax. At
para sa akin maganda yung nangyari sa rice tarification law kasi ang daming farm machinery na naibigay sa mga farmers. Yun lang titingnan natin kung baka bara-bara yung pagbigay ng pera. Kasi sometimes, di ba, pag binigyan mo ng farm equipment yung farmers, hindi nila na-maintain Ayan. yung mga kahit pa sa kooperatiba. Kunyari, ang kooperatiba, membro, 100. Binigyan mo ng 4 o 10 traktor yun. Makakagamit lang ng mga 30 tao. Ano yung effect doon sa pinagbibigay mo mga makinarya? Tapos tingnan mo ngayon kung after 2 years, andiyan pa ba yung mga makinarya, yung mga traktor, yung mga harvest, yung mga planters. So, titingnan natin yan talagang pag-aaralan at ready pasuhin natin kung nakatulong ba talaga sa farmers yan. Nakatulong siguro pang sandali. Pero yung sa future ba kung na-maintain nila kasi yun ang laging problema kung na-maintain yung mga binibigay ng gobyerno sa ating mga magsasaka. Wow, opo, naku. So, importante yan, Gov. Lalo na, alam mo naman tayo, mga Pilipino, mahilig tayo sa kanin. Rice Rice is life talaga, Gov, diba? Pero hopefully, Yung makapag Drew Judith, Sige po. ang malakas tayo kumain ng rice. Pero, alam mo, pagkain ka ng rice ng todo-todo, unang-una, lumalaki tiyan mo. Pangalawa, Ano ba naman yan, nagkakaroon Gov? ka ng diabetes. Hindi ba nagkakaroon ka ng diabetes pag Yes. sobrang kanin? Totoo naman kasi. Oo. So, inaano ko kay Presidente at saka sa Presidente BBM, kasi quantity tayo laban sa quality. Mas dumadami yung quantity kesa sa quality nung kinakain Yan, natin. So, meron sa Switzerland, meron sa Europe, at ginagawa na rin sa China ngayon, yung rice fortification. Ibig sabihin, yung mga bigas, pwedeng lagyan ng vitamins. Sa States, ganyan eh. Yung mga rice, sometimes may iron, may beta-carotene, ang nilalagay nila. So may mga makinarya na ganyan. Sana makuha natin yung mga machines na ganyan na para malagyan ng vitamins. So, Healthy na. mai-market, ma-fortify natin yung rice. So, pwede natin i-market. Kunyari kayo, di ba? I-market natin through mga sikat na katulad nyo na sasabihin, flattered kami ito ano mangyayari para, okay, makikita nila sa TV, sa education na lang ang mangyayari dito kahit konti lang kainin mo, masustansya naman. Kasi tayo, ang nangyayari sa pagkain natin ng kanin, pampabusog hindi yung pang-sustansya ba? Yun, yung sustansya. Totoo ka dyan, Gov. Importante yan eh. Pero, importante yung sustansya. sinasabi pa nga natin, Gov, sa mga Pilipino, di ba? Kahit na hindi daw masarap ang ulam mo, basta masarap yung kanin mo, talagang mas mapaparami ka ng kain. Maganda Diba? pagkakasaing ng Yun. kanin dapat, diba? Yes, paano naman kung kain ka ng kain, isang dakot yung kinain mo, tapos yung vitamina na kain mo sa bigas ang konti. Ay, Hindi nako. rin. Tapos magkaka-diabetes ka pa, di ba? Pag yung sobrang kanin, makikita mo magiging obese. Tapos ano mo yung rate ng dialysis dito? Ang taas dahil din sa kanin eh. Alam mo, dito sa Isabela, ang dami namin pinatay yung dialysis centers. Ang dami nagpapagamot dahil doon sa dialysis. Nasisira yung kidney nila. Unang-una dahil sa sobrang busog ba? Na-overwork yung kidney. Sakit mo magsalita, Gov, ba? Nagugutom kami sa usapan natin, Gov. Pero bago tayo maubusan ng oras, Gov, importante naman talaga yung kanin, no? Syempre, dapat din tulungan din natin yung mga magsasaka natin na magtanim, lalo ngayon tagtuyot, kailangan ho natin ng patubig, Gov. Baka meron ho kayong mga panawagan ho sa ating pong gobyerno, paano na ho yung susunod na cropping season ho natin. Ano ba, nganga na lang ba tayo, Gov? Pinakamaganda kasi hindi naman natin control yung pagtutuyot ng tubig. So, sa akin, parang yung ginagawa ng DNR ngayon ni Secretary Tony Loizaga, yun ang maganda. Kasi, nagtatanim. Nagtatanim sila at saka yung mga watershed.
tinatamnan nila ulit. Kami ginagawa namin dredging, nagde-dredge kami ng mga creeks, tapos nagtatanim kami sa mga, baka sakali, pag umulan, maipon yung tubig at bumalik yung spring na tinatawag, yung mga anit ba yun? Anit sa amin, anit ang tawag eh. Parang yung bukal. Bumalik yung mga bukal sa Pero through Judith, mabalik ako doon sa quality versus quantity ng rice. Sana yung gobyerno doon sa rice tarification, mag-isip-isip na sila. Nalagyan na ng vitamins yung kasi kulang talaga tayo ng bigas sa Pilipinas. Hindi katulad ng Vietnam na may Mekong River Delta sila, yung mga Laos, Cambodia, malalaki yung mga rivers nila dyan. So, maganda yung irrigation system. Kailangan natin nila ng mga kahit anong mangyari. karagdagang dam, ganun, Gov, di ba? Yes. Mahabol ko maraming lang, Gov. dams. Oo. Di ba meron naman na tayong mga brown rice, black rice na sinasabi nila ay healthy daw. di ba? Healthy. Meron tabang nun, Gov. Yes, maganda rin yun, di ba? Brown rice, alam mo yung brown rice, hindi lang hindi lang masyado nagiling pero tayo mga Filipino kasi mahilig tayo sa rice na maputi, di ba? Yes. At saka tama yun, yung brown rice, kumain ka lang ng konti, busog ka na eh. Dapat gano'n lang mangyari, pero dapat masustansya at punong-puno ng vitamina. Yes. Yung brown rice ko, konti lang ang vitamins nun. Dapat ang gobyerno na mismo, mag-inject na tayo ng mga Ako pag niloloko yung mga farmers dito, sabihin ko, yung fortified rice na gagawin natin sa Isabela, na hinihingi rin ng TSWD ni Rex Gatchalian, lalagyan ko ng glutathione. Pag sinabi kong lalagyan ng glutathione, nagtitinginan sila sa may itim eh. Grabe naman. Gov. Sabi nga sa Anyway, Ilocano, Gov, ang nyakit din. Ay, apo ka man. Sabi niya, di ba? Ganun talaga yung reality. Kailangan, you will make them understand na yung kakainin nyo, kahit konti, kailangan masustansya. Tama naman. Hindi yung paramihan ng kain, di ba? Kasi naa-aksaya yung pagkain. Alam mo na nga, konti yung harvest natin sa Pilipinas. Konti yung bigas natin, nag-i-import tayo. Yun lang ang panlaban sa importation eh. Kung mag-import naman tayo na mag-import, Nancy, Drew, Yes. ang mangyayari yung mga farmers kawawa sa presyo totoo na. naman. Totoo. Presyo ang babagsak, di ba? Ako. Sige po, Gov. Dadagdag ko sana, Gov, pagka natuloy yung sinasabi niyong fortified rice, Yes. kamot ulo na naman. Kasi baka magdagdag na naman ang Kailangan presyo niyan. maganda saing Diba? niya. Hindi. Actually, hindi. Magdagdag tayo ng presyo ng palay. Pero pagdating sa bigas, Hindi kahit na. konti na lang ang bilhin nila, at least masustansya. Yun. Yun ang target naman ni Sige. Maganda Presidente yan. Marcos. Good, good. ni Good, very good. BBM. Alright. Opo. Naku, Thank sige you very po, Gov. much. Thank Sarap you na so much. Opo, kwentuhan salamat pa po sa natin, mga ha? susunod Susunod. pong araw amin po kayong Aabalahin ulit. abalahin. Salamat po, Yes, Gov. Ingat po pagbili kayo. namin- Okay, pag bili namin ng makina, magtawagan tayo ulit. Ay, sige po. Sige po, Gov. Salamat Thank you, po. Makita natin Gov. yung effect. Okay, Yes thank po. you. Thank Ingat you po, very much. ingat po, Gov. Alright, maraming salamat. Nagutom ako kay Oo Governor. nga. Nagparinig pa si Gov, no? Grabe naman po, sobra. Rice is life nga ako eh. Parang alam niyang mahilig ako sa rice. Well, anyway, maraming salamat dyan po si Governor Rodito Albano po ng Isabela. Muli po magbabalik ang Arangkada Balita makalipas lamang po ilang mga paalala. Oras, 5:52. Arangkada Balita. Tayo mga kaibigan, sa ilang minuto na lamang na ating programa ngayong araw ng Monday. Pero habol natin ang ulat ni Patrol 30 Jelly Mendez. Clearing operations daw ng MMDA nagpapatuloy. Jelly, go, go! Tuloy-tuloy sa pagsasagawa ng clearing operation ang mga tauhan ng Metropolitan Manila Development Authority. Ayon sa MMDA Special Operations Group Strike Force, walang patid ang paghuli sa mga sasakyang iligal na nakaparada sa pangunahing lansangan, partikular na sa mga bangketa. Layon nitong maiwasang maantala ang biyahe ng mga motorista at hindi makasagabal o makaistorbo sa publiko. Ang mga pangunahing nahuhuling sasakyan ay ni-impound kasabay na pag-issue ng mga traffic violation ticket. Mahigpit na paalala ng MMDA na panatilihin ang pagsunod sa traffic rules upang hindi makaabala sa mga motorista. Ito si Patrol 30 Jelly Mendez nag-uulat para sa Impilang May Todong Lakas sa DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Kapag may bagong balita, naka-on air, agad-agad, DWIZ.
Patrol Reports. Alright mga katodos, tayo po ay wala ng oras. Sumasapit na po tayo sa ating pong pansamantalang pagpapaalam ngayong pong araw po. As in talagang araw. First working day of the week. First working day of the week, Monday po, talagang matindi po. Alas 5 pa lang ho, ha? Maliwanag na. At mag-ingat po kayo sa matindi pong init ho ng panahon. Biruin mo, yung init ho ng panahon, ramdam din ho sa mga karatig bansa din po natin. Alright, maraming salamat nga ho pala sa ating mga nakasama sa News Center. Muli po, kami po ang inyong mga naging tagapaghatid balita. Ako po ang inyong lingkod, Judith Estrada Larino. At Drew Racino, nagbabalita ng tama. Naglilingkod ng tama. Susunod na usapang tol kasama sina Senator Francis Tolentino at Cecil Villarosa. At Para syempre, diretso na saglit lang. alive ang umaga mo. Happy birthday muna kay Sir Benedict Falabi. Ayan, tech engineer po dyan sa ating estasyon sa Naga. At syempre, pagsapit naman ng alas 7, babalik po si John Ibanez para naman sa pagbabalik ng panibang bugso ng ating balitaan sa Pasada Balita. Bye-bye! Para diretso na alive ang umaga mo. Para diretso na buhay ang dugo mo. Para diretso na ang bangon at trabaho na